Magandang gabi, bayan. Hala, brown out. Huh? Mama, si Ate Daday sinasaniban na naman. Huwag kang mag-alala, Jenny. Akong bahala dito. Huh? Nung bata ako November, ang pinakakinatatakutan kong buwan kada taon. Hala. Yay! Bago mo maranasan ang saya ng Pasko, puro multo at kwento kababalaghan ang mapapanood mo sa TV at sa radyo. Tuwing November 1, naalala ko noon, pupunta si Papa at si Kuya para dalawin ang kapatid naming yumao sa sementeryo. Tinatanggalan ng damo, nililinisan, at pinipinturahan ang puntod ng dalawa kong kapatid. Pag uwi ng kuya ko galing sementeryo, meron siyang dalang kandila na hugis bilog. Yun yung pinagsama-samang natuyong kandila na mula sa iba't ibang puntod sa sementeryo. Isang araw, nagtanong ako sa mama ko, Mama, ba't di ako sinasama nila Papa papuntang sementeryo? Naku, Jeff, bata ka pa. Hindi ka pa pwedeng pumunta doon. Baka malanghap mo pa yung mga amoy na nakalibing doon. Magkasakit ka pa. Mula nang marinig ko yun, natakot na talaga akong pumunta sa sementeryo. Nung bata rin ako, akala ko bumabangon yung mga patay sa sementeryo tuwing November 1. Hindi pala. At dahil hindi pa ako pwedeng pumunta sa sementeryo noon, nagsisindi na lang kami ng kandila ng mama ko malapit sa pintuan namin. Pagsapit ng alas 6 ng gabi. May paniniwala na bawat kandila ay sumisimbolo sa spirito ng yumao nating mahal sa buhay. Mama, ba't parang maraming luha yung isang kandila, yung isa naman hindi? Pag maraming luha ang kandila, ibig sabihin, hindi masaya ang spirito kung nasan na siya ngayon. Kaya, kailangan nating pag-alayan ng dasal ang kaluluwa nila. Kahit di ko kabisado ang ama namin at Hail Mary noon, pinagdasal ko pa rin na sana maging mapayapa na sila kung saan man sila naroon ngayon. Kwento ko ngayon sa inyo, mga kinatatakutan ko nung bata pa ako. Noon pa man, takot na talaga ako sa matataas. Sobrang nalulula talaga ako pag tumitingin ako sa baba. Saka feeling ko kasi pag nasa mataas ako, may tutulak sa akin any moment. Huh? Bukod sa mataas, takot din ako noon sa dilim. Nung mga bata kami, mas nakakatulog kami kapag bukas ang ilaw. Pag madilim kasi, hindi mo alam kung anong pwedeng bumulaga sa'yo. Sobrang dilim. Huh? Teka, ano yun? Hindi ko rin makakalimutan yung mga nakakatakot na tunog na naririnig ko nung bata pa ako. Naalala ko nung lagi nakikinig yung mama ko sa mga kwentong kababalagan sa radyo noon. Ang gabi ng lagim. Di talaga ako makatulog noon kapag naririnig ko yun. Takot din ako makarinig ng umaalulong na aso tuwing gabi. Sabi kasi nila kapag ganun, meron daw nakikita yung aso na hindi natin nakikita. Bukod sa alulong ng aso, kinikilabutan din ako kapag nakakarinig ako ng iyaw ng pusa sa bubong namin nung bata pa ako. Na-imagine ko kasi na yung mga pusa sa taas ng bubong namin ay nagtatransform at nagiging aswang na kumakain ng mga bata tuwing gabi. Pag naririnig ko yun, ay sumisiksik ako sa tabi ng mama ko. Mama, natatakot ako. Huwag ka na matakot. Andito na si mama. Pag nayakap na ako ng mama ko that time, feeling ko safe na ako. Isa sa pinakaayaw kong maranasan ng bata ako ay magigising na lang ako hating gabi or madaling araw at bigla na lang akong maiihi. Wala naman talaga akong third eye at never pa akong nakikita ng multo. Yun nga lang bilang bata, sadyang malakas lang talaga imagination ko. Hala, alas 12 na pala. Naiihi pa ako. Paano ba to? Ako, bahala na. Nasa ibaba ang CR namin noon, bandang likuran ng bahay namin. Gawa lang yung sayero at may konting siwang sa taas. Lagi nakapatay yung ilaw sa baba dahil wala naman natutulog doon. Bago ka makarating ng CR, kailangan bumaba ng hagdanan at pindutin ang switch ng ilaw sa bandang gitna. At dahil natatakot talaga ako, pumipikit na lang ako hanggang makarating ako sa switch ng ilaw sa baba. Nung bata ako, sobrang natatakot talaga ako na magbanyo, lalo na kapag gabi o madaling araw. Open kasi yung bubong ng CR namin that time. Pakiramdam ko kapag tumingala ako habang umiihi, may bubulaga sa aking multo any moment. Kaya kapag ganun, nilalakasan ko na lang ang loob ko. Hello? Hindi to totoo. Imagination lang to. Ay, salamat. Minsan nasa isip lang talaga natin ang kinakatakutan natin. Kailangan lang talaga nating magdasal. Bukod sa multo, takot rin pala ako sa ipis nung bata pa ako. Pagkatapos kong umihi, dali-dali na akong umakyat sa taas. 1, 2, 3.
naalala ko noon tuwing araw ng patay o undas, nanonood kami ng mga kwentong kababalaghan ni Noli de Castro sa Magandang Gabi Bayan. Hindi namin kayang manood kapag wala kaming kasama. Magandang Gabi Bayan. Boses pa lang ni Noli de Castro, takot na talaga kami. Mga kwento tungkol sa aswang, white lady, at paring pugot ang ulo ang nabigay talaga ng trauma sa akin nung bata ako. Iba-ibang eksena habang nanonood kami ng nakakatakot sa TV noon. Yung tipong natatakot ka na nga, lalo ka pang tatakutin ng katabi mo. Hala Jeff, ano yung nakatayo sa gilid Para nakatingin pa sa'yo. Mama. O diba, nakakabisit? At meron naman nagtatalukbong ng kumot. Tipong sisilip lang ng konti para makanood. At kapag nagpakita na yung multo sa TV, kanya-kanya ng tago sa kumot. At syempre, meron ding mahilig manggulat. Yung totoo ka sa pinapanood mo bigla kang gugulatin. Yung sa sobrang gulat mo muntik nang humiwala yung kaluluwa mo sa katawan mo. Pagkatapos, kung kailang nanonood kayo nakakatakot, bigla ka namang utusang bumili ng mantika sa tindahan. Daday, nagpapayak ka na naman dyan. Bumili ka mantika. Ang galing naman tumiming ni mama kung kailang nanonood na nakakatakot. So, naiwan kaming dalawa ni Jenny na nanonood ng TV. Pinapanood namin noon yung matandang black lady na nakaharang sa pintuan at kinakalampag ang pinto. Isa yun sa hindi ko makakalimutang episode ni Noli de Castro. At talaga nagbigay sa akin ng matinding trauma nung mga bata pa kami. At biglang namatay yung ilaw namin. Pagbukas ng ilaw, nakita ko si Ate Daday na paakyat ng hagdanan na para bang sinasaniban. Mama, si Ate Daday sinasaniban na naman. Huwag kang mag-alala, Jenny. Akong bahala dito. Huh? Hindi naman talaga nasaniban si Ate Daday noon. Sadyang ganun lang talaga siya manakot ng mga bata pa kami. Nakalibing si Mama at Papa sa tinatawag na apartment sa dalawang magkaiwalay na sementeryo. Si Papa ay nasa Sargento Mariano sa May Pasay. Si Mama naman ay nasa La Loma. Pero sa kasamang palad, pagkatapos maibenta yung bahay namin ng pangalawa kong ate sa Pasay, hindi niya na hinulugan ang pwesto nila Mama at Papa. At pinabayaan niya na lang matanggal yung mga buto ni Mama at Papa sa sementeryo. At kahit gustuin ko mang madalaw sila ulit, hindi ko na alam kung saan sila hahanapin. Kaya kahit man lang sa animation kong to, madalaw ko sila ulit. Ma, Pa, sobrang miss na miss ko na po kayo. Pero huwag niyo muna akong kukunin Sisikapin ko pa pong tuparin ang mga pangarap niyo sa akin. Maraming salamat po sa paggabay niyo sa akin. Kahit wala po kayo sa tabi ko, nararamdaman ko po yung presensya niyo sa akin. At alam ko pong kahit saan po kayo ngayon, masaya po kayo kung nasan man po ako ngayon. Ma, Pa, I miss you so much po. Mahal na mahal ko po kayong dalawa ni Papa. Tuwing undas, huwag nating kalimutan ng ating mahal sa buhay na yumao na. Dalawin natin sila sa puntod nila kung may pagkakataon o magtirik man lang tayo ng kandila. Yun lang ang tanging paraan para mapahalagahan natin ang naiwang alaala nila sa atin nung nabubuhay pa. Sabi nga nila, dalawin natin sila kaysa sila ang dumalaw sa atin, di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang kinatatakutan. Simpleng bagay man ito o bunga ng traumatic experiences. Face your fears. Hindi natin ma-overcome ang kinatatakutan natin kundi natin ito haharapin. Sabi ng mama ko, pag nasa puso mo ang Panginoon, hindi ka matatakot. Naniniwala ako ng pinakamakapangyarihang sandata laban sa takot at agam-agam ay ang pagdarasal at matinding pananalig kay Lord. Inabati ko pala sila Faye Zabrina at Fairlane Zoe na anak ni Gian Colaste. Balita ko tontuha daw sila sa mga animations ko. Maraming salamat. Hello din kay Camila Rose na 4 years old na anak ni Carl Bellarmino. Balita ko lagi mo raw pinapanood ang mga videos ko. Maraming salamat. At pati na rin kay Alden Jaime na batang kapatid ni Allen Reyes Morcilla. Maraming salamat sa panonood. At hello po sa inyong lahat. At sa lahat na nagpapa-shoutout at patuloy na sumusuporta sa channel ko, maraming salamat po. Yun lang, thank you, God bless, bye-bye.